sa banal, sakdal, buhay at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula dito sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid, magpapasimula na. Awitin po natin ang numero 25 sa atin pong mga himnaryo. Magsaya tayo ngayon at tayo'y nakatipon, umawit ng hinahon sa ating Panginoon. Umawit saya, masaya ang lahat, at tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas, manalangin kapatid sa Diyos na sa langit. Ang sala ay isulit upang tayo'y mabihis, umawit sa Kanya, magsaya ang lahat, at tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas, magalak tayong lahat, at magpasalamat, at tayo'y iniligtas sa lahat ng bagabag, umawit sa Kanya, masaya ang lahat, at tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas, at sa tagapagligtas. Wala pong sawa nating patuloy na purihin, sambahin, luwalhatiin ang Panginoong Hesukristo sa ganda ng Kanyang kabanalan. Numero 31 po naman ang ating susunod na aawitin.
Iglesyang ililigtas sa Diyos. Ito'y kay Kristo Jesus, may tanglaw ng Diyos. Ang umiibig sa Diyos, sumunod, sumunod. Lahat ay nililimot, papasan ng krus. Tayo ay sumunod sa Diyos, sa Diyos. Tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay bagabag, ilagak, ilagak, iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alinlangan kay Jesus, kay Jesus. Siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, sa Diyos. Tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. O Panginoong Hesukristo na aming banal na Ama at buhay na Diyos, tanggapin mo po ang aming patuloy na pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Numero 79 ang atin pong huling aawitin. Tayo ay humayot, Ating ipangaral, Ebanghelyo sa lahat ng kinapan. Ang manampalatay at mabautismuhan, ligtas na ligtas sa kapahamakan. tayo ay ligtas, tayo ay ligtas sa Kapahamakan.
ligtas. Tayo ay ligtas. Sa ibon ni Satan, tayo ay ligtas. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon.
Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming una na nga sa atin-atin munang sariling kaluluwa, sa atin-ating mga mahal na kabiyak ng puso, sa atin-ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, higit na nga po sa ating mga kaibigan na bagaman sila po ay nasa malalayo at iba't ibang dakong mga bansa at mga bayan, baging sa kanila na ating mga kapatiran sa loob ng iglesia na naroroon pa sa ating inang bayan sa Pilipinas. Kami po sa Los Angeles, California, ngayon pong Huwebes po ng gabing ito. Ngayon po ay Setyembre 11 na po, 2014. Muli po ay inaanyayahan tayong lahat ng Panginoong Hesukristo na magkaisa-isa tayo, kahit na hindi sa katawang materya, magkaisa-isa tayo sa tali ng kapayapaan sa Espiritu, na ito po ang higit na pinahahalagahan ng Panginoong Diyos na ating Panginoong Hesukristo, na makita sa atin na hindi po natin nalilimutan makipagkaisa sa Kanya sa banal na araw po ng Huwebes na ito. At kung baga maaari, huwag nating bigyang dahilan ang laman o ang mga kadahilanan na sapagkat tayo magkakalayo sa isa't isa, hindi na tayo pwedeng sumamba sa Kanya. Makakasamba po tayong lahat kahit na sa loob ng ating bahay, saan mang dako, kahit na tayo nasa mga tinatawag na bundok, sa gitna ng karagatan, sa mga kagubatan, sa mga syudad, sa lahat ng bansa at bayan, sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa atin na mga tinatawag at tatawagin pa ng Diyos hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sa Huwebes po ng gabing ito, ihanda na natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa. Alisin natin ang anumang kaabalahan sa ating isipan. Kung ano kakainin mamaya, daramtin, iinumin. Nalalaman natin na tayo po narito na sa kaharian ng Diyos, maging dito sa lupa. Sa unang Pedro 2:9 hanggang 10, alam natin yan. Tayo'y makahari, bansang banal, bayan, pag-aaring sarili ng Diyos. Nasa kaharian na tayo ng Diyos. Sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, naririto ang pagpapala, ang pagpapagaling, ang pagdaragdag ng buhay, kagaling at kalakasan, at ang lahat ng mga bagay na ating kakailanganin. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, hanapin muna natin ang Kanyang kaharian dito sa lupa. At kung naririto na tayo, ang kakainin, ang iinumin, ang daramten, pati ang Kanyang pagliligtas at mga pagkukupkup, ipagkakaloob na lamang niya sa atin. Ang ibig lamang ng Panginoon,
Siya ang lagi nating iisipin, paglilingkuran, isa sa kabuhayan. Iibigin natin ang Diyos, buong puso, buong pag-iisip, at buong buhay natin, mga kapatid. Ito'y dapat nating huwag kalilimutan. At ang lahat ng mga pag-ibig natin sa Kanya, pagtupad sa Kanyang mga utos, magagampanan natin sa pamamagitan ng pag-ibig natin. Una na nga, sa ating mga sariling sangbahayan, charity begins at home, at sa lahat po ng ating mga kapwa-tao, ang pag-ibig natin sa kapwa-tao, iibigin natin ang ating mga kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Sa Huwebes po ng gabing ito, magtitiklo po muna tayong muli ng ating mga tuhod. Tayo po, hihiling muna sa Kanya ng kapatawaran. Hihiling tayo ng gabay at pamamatnubay. Hihiling tayo sa Kanya na tayo ay Kanyang turuan, patnubayan, at tayo bigyan ng mga kapangyarihan na ating mapaglabanan ang ating mga sariling mga kalikasan, at tayo po'y makapamuhay na may kapayapaan sa silong nitong mandaraya at magulong sanglibutan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na Ikaw po, ang nag-iisang Diyos na kagalang-galang, ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga propeta sa iyong bansang Israel. Ikaw rin, Ama, ang nahabag, tumawag sa aming mga minamahal na mga magulang. Ikaw po ay kanilang pinagtapatan, pinaglingkuran ng buong puso, pag-iisip, buong buhay, hanggang kanilang mga kamatayan. Panginoon naming Hesukristo, sa banal at malinis mo pong pangalan, itinitiklop po namin ang aming mga tuhod. Masusulyapan mo po kami sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po dito sa iyong bahay-sambahan, sa maliit na dampang tahanan ng iyong mga alipin sa Los Angeles, California, at sa bawat sangbahayan ng aming mga kaibigan, mga kapatiran, at sa lahat ng aming mga minamahal sa buhay. Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso na mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo na hanggang ngayon po, hindi mo po kami pinag-uurungan ng iyong dakila, banal at makapangyarihang kamay. Salamat po, dinaragdagan mo pa ang bawat isa sa amin ng buhay, kagalingan at kalakasan. Pinakakain mo pa kami, dinaramtan, binibigyan ng mga kapayapaan. At higit po sa lahat, maraming salamat. Lalong pinaliliwanag mo sa amin, dinaragdagan at pinatitibay sa amin ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon naming Hesus, hindi rin namin malilimutang ipagpasalamat sa iyo ang patuloy mo ring pag-iingat, pagkakaloob ng buhay, kagalingan, kalakasan, magagandang kapalaran sa lahat po ng aming mga minamahal sa buhay. Katulad po ng iyong pag-iingat sa aming mga anak na ibinigay mo sa aming dalawang mag-asawa. Salamat, patuloy mong pinapatnubayan si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, ang lahat ng aming mga manugang, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, ang aming mga apo, si JC, BJ, JR at John Matthew, si Paul Noren at Sarah, si Michael, Laika, Joshua, Rebecca at Kay, ang mga kapatiran namin sa laman tulad po na ekspektasyon ni Prospero,
ni Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, ni Fe at ni Lolita, 10 ng kani-kanilang mga kabyak, kani-kanilang mga anak, mga manugang, mga apo. At gayon di ipinagpapasalamat namin sa iyo, Ama naming Diyos, ang mga kaibigang ibinigay mo po sa amin at ang kani-kanilang mga minamahal sa buhay, na pawang nangakikinig ng iyong mga banal at mga dalisay na aral, ng kani-kanila pong mga pangalay hindi na nasasambit lang ng iyong hamak na alipin. Panginoon Diyos, na nagsusumamo kami sa iyo at nakikiusap na kung paano pong pinagpapala mo kami sa dakong ito, maging ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, mga sasakyan, mga halamanan at mga hayupan, na patuloy mo ring iwinawalay sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga magnanakaw at sa lahat ng mga taong may madidilim na kaisipan, kung paanong iningatan mo sa amin sa Los Angeles ang mga bagay na ito, Panginoon. Walang saway ipinagpapasalamat namit, idinadalangin patuloy mo nawa, pakapagpalain ang lahat ng mga bagay sa amin, sa bawat sandaling nangagaganap dito po sa ibabaw ng napakagulo at mandarayang sanglibutan. Ama, maraming salamat din po sa iyo. Ang ilan po sa aming mga mahal sa buhay, na nangingibang bansa at mga bayan, na nagsisihanap ng kani-kanilang ikabubuhay sa araw-araw, nang dahil po sa patuloy ng paghihirap ng buong sanglibutan. Sila pong nangawawalay sa amin, salamat sa iyo, iniingatan mo rit pinapatnubayan, katulad po ni na Prospero Jr., nila Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at Daniel Valencia, ni Shannon, ni Ana Lira, ni Bayan Guanson. Ama naming Diyos, lalo na nga po ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe at ni Ador Aquino, ni Pido at ni Victoria Malangkes, ni Rosemary at ni Flor. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo at hindi mo sila pinababayaan. Idinadalangin po naming nawa sa huling araw na ito, patuloy mo nawang tawagin silang lahat at tipunin sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po'y magkasama-sama kaming lahat. Magsipaso kami sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama, nalalaman naming marami kaming kapintasan, marami kaming kasalanan at mga pagkukulang. Sa Huwebes po ng gabing ito, huwag mo nawang gawing kadahilanan upang hindi mo kami turuan. Amang banal, ituring mo na lamang kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan, at sanhi ng pagiging nasa mga kabataan pa at nasa kamuraan ng puso't isipan ng maraming aming mga mahal sa buhay. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Ama, patnubayan mo po sa Huwebes po ng gabing ito ang iyong hamak na alipin, na naway kasangkapanin mong muli ang kanyang labi, bigyan mo po ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung dumating po sa mga kinauukulan at kanilang mapakinggan ang iyong mga banal at dalisay na aral, magsisampalataya silang lahat na ikaw nga ang tunay na Diyos. Ikaw ang aming Panginoong Hesukristo na kailanman ay hindi ka namatay. Ikaw ang aming obispo, ikaw ang aming pastor, ikaw ang aming dakilang saserdote, ang nag-iisa naming Diyos, ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Panginoon naming Diyos, na ikaw lamang ang dapat dinaman nilang kilalanin at sampalatayanan, at huwag kaming mapailalim ng mga iba't ibang mga aral, mga kathat, mga aral ng mga taong sinsay sa katotohanan. Panginoon naming Hesukristo, hipuin mo nawa kaming lahat na magsisipakinig ng iyong mga aral. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Ang wala pa pong pagkakilat pananampalataya, kahabagan mo pong patubuin mo sa kanilang mga puso ang iyong katotohanan. Pagalingin mo po ang maraming sa amin, pinasasapitan mo ng iba't ibang karamdaman, at ang maraming sa amin patuloy ng tumatanda at nang hihina. At nalalaman naming malapit na kami sa libing ng aming mga kamatayan. Mahabag ka sana, Ama, hipuin mo po kami.
Palakasin mo pa sana ang aming lupang katawan. Dagdagan mo pa po sana kami ng maraming mga araw at maraming mga taon na magugugol namin sa paglilingkod sa iyo ng buong puso, buong pag-iisip namin at ng aming buong buhay. Una na nga ang iyong alipin. Ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero na siya na nga pong pinakamatanda sa amin, si Floro, si Robert, si Mercedita, si Olivia at si Mirna, at Ama naming Diyos, nananalig kami't sumasampalataya. Ikaw ang nagturo sa amin. Sa sanglibutang ito'y marami kaming kapighatian at mga kabalisahan. Ikaw ang nagpakilala sa amin, ilagak namin sa iyo ang aming mga kabalisahan, ang aming mga suliranin, ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo ng buong katapatan at anumang aming hihilingin sa iyo sa pangalan mong Kristo Jesus. Ikaw ang nagturo sa amin, ikaw ang nagbigay ng pananampalataya sa amin, ito ang diringgin mo sa langit, ito ang iyong gagawin sa amin, ito ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa amin, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po, mga kapatid, tawagin na po natin ang ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, mga kasangbahay, at mga kamag-anakan sa laman na nasa loob ng ating mga tahanan. At kung may mga kaibigan tayo na bisita natin ngayong gabi, wag na natin silang pabayaang makauwi, anyayahan natin sila, kumbidahin natin na makasama natin sa pakikinig sa mga banal na aralin na inihanda ng Panginoong Hesukristo upang ipakain sa ating mga kaluluwa. Tatapwat, hindi po natin ito ipinagpipilitan, ipakikilala lamang natin sa Panginoon na kahit na tayo nag-iisa, dadalawa o tatatlo, hindi namin ikinahihiya ang pangalang Kristo Jesus, na siya ang nagbigay ng kanyang sariling dugo at buhay, ang kanyang sariling kamatayan ipinagkaloob para ipanglinis ng ating mga kaluluwa. Sa Huwebes po, ng gabing ito, Setyembre 11, 2014, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Efeso Kapitulo 4 at versikulo 3. Ganito po ang sinasabi ng Espiritu Santo sa atin na mga magkakapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan namin, sa Efeso 4:3, meron pong ipinakikilala ang Diyos na atin daw pong pakikipagkaisahan sa Espiritu na ito raw ang tali ng kapayapaan. Upang ito po ay ating maliwanagan, ano po baga ang ibig sabihin noong Espiritu? Ang Espiritu po, walang laman, walang buto. At kung alin po yung tinatawag na Espiritu, ito nga po ang kumakatawan sa lumikha at lumalang ng lahat ng mga bagay. Sa Diyos, walang anyo, walang larawan, pero siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga tagapakinig po namin, alin ba yung Espiritu na taliika ng kapayapaan na ating pakikipagkaisahan?
Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang siya pong magpapaliwanag sa atin. Sa San Juan sa 6:63, ganito po ang kanyang sinasabi at akin pong babasahin. 6:63, ang Espiritu nga, Espiritu, walang laman, walang buto, at alam natin, yon nga po mismo ang Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, ang Diyos nga nagbibigay ng buhay sa atin eh. At sa unang 1, 1 hanggang 4, malimit ninyong mapakinggan kay kapatid na Cirilo ninyo sa banal na kasulatan, nang pasimula ay ang berbo. Ang berbo ay suma sa Diyos, ang berbo ay Diyos. Ang berbo ang lumalang ng lahat ng mga bagay, at kung wala siya, walang bagay na nagawa. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ang ilaw ng sanglibutan. At dito nga po sa 6:63 ng San Juan, ang Espiritu nga ang bumubuhay, ang Diyos. Sa laman, yung materyang laman natin, walang anumang pinakikinabangan. Alin ba ang Espiritu na bumubuhay? Ituloy natin. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Napakaliwanag po. Ang paksa natin napakaganda. Pagsikapan daw natin, ingatan natin ang pakikipagkaisa sa Espiritu, sa makatwid sa Diyos. Bakit po? Sa tali ng kapayapaan. Alin yung tali ng kapayapaan? Yung mga salita ng Panginoong Hesukristo na Kanyang sinasalita sa atin. Maliban po sa salita ng Diyos, sa lalong mainam na sabihin diretsong pananalita, maliban po sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa berbo, 1:1 ng San Juan, na nagkatawan tao, wala po tayong kapayapaan sa ating mga hiram na buhay dito sa ibabaw ng magulo at mandarayang sanglibutan. At kahit na po, basahin natin sa Bibliang King James Version sa English na pinanggalingan, sa Ephesians chapter 4 and the verses 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Na atin nga pong pagsumikapan, mangagkaisa tayo sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Sino yan? Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos, ang Diyos na nagkatawan tao, ang atin pong Panginoong Hesukristo. 1:1 ng Juan at 14, nang pasimula ay berbo, ang berbo ay suma sa Diyos, ang berbo ay Diyos. 1:14 ng San Juan, nagkatawan tao ang berbo. Nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Diyos, gaya ng anak ng Diyos. Bakit nga po? Magkaroon tayo sa Kanya ng pag-iisip. Filipos 2:5 hanggang 10. Ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Bagaman siya'y nasa kalagayan ng isang Diyos, hinubad niya ito, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, at upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Sa lalong ikaliliwanag po, lalo na nga sa mga bagong kaibigan natin, na ngayon lamang sila nagkaroon ng karanasang mapasama sa pakikinig sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng internet, sa Facebook. Para kanino po bagal lamang ipinatutungkol ng Diyos ang paksang ito? Ito ba ay para sa lahat ng tao? Huwag naman kayong magagalit, pasintabi sa mga nakikinig, lalo na nga sa inyo ng mga protestante. Para sa mga protestante, just have faith in Christ and thou shall be saved. Lahat ng kumikilala kay Kristo, hindi na importante ang kanilang relihiyon na pinanggalingan o kinaroroonan,
Basta sumampalataya kay Kristo ay maliligtas na. Kaya nga itong binasa ni kapatid na Cirilo 4:3, pagsakita nating ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan, sa makatwid bagay sa ating Panginoong Hesukristo, ligtas na tayo. Kahit na anumang relihiyon ang kinaaaniban ninyo, basta tayo sumasampalataya kay Kristo. Hayaan ninyo ang banal na kasulatan ang magpaliwanag sa atin para kanino po baga lamang ipinatutungkol ng Diyos ang paksa nating ito at sino nga baga ang sumulat nito. Alam natin ang banal na kasulatan, kinaroroonan, kinasusulatan ng mga salita ng Diyos. Pero para mapasulat ito, kumasangkapan tumawag ng mga una-una mga propeta at ng magkatawan tao nga ng mga apostol, na katulad po ni Apostol Pablo na sumulat nito sa Efeso. Sa uno-uno ng Efeso, si Pablo na apostol ni Hesukristo, ito po, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Para kanino ang sulat na ito? Sa mga banal na mga tao, siyempre, na nga sa Efeso. Bakit sa Efeso? Ito pong Efeso, bayan na mga hentil. Ito po ay labas ng bansa ng Israel. At nang isugo nga po si Apostol Pablo para maging ministro, apostol sa kahintilan, ilaw sa mga hintil, nakapagtayo ang Panginoong Hesukristo ng iglesia doon sa Efeso sa pamamagitan ng pagkasangkapan kay Apostol Pablo. Kaya nga bilang pagpapaalaala at bilang pagbibigay ng gabay ng mga kapatiran sa Efeso, alam natin ang pangalan ng iglesia, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sumulat nga si Apostol Pablo. Ito nga ang sulat. Si Pablo na apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Hindi lamang basta banal, kung hindi, mga tapat. Mga tapat, ibig sabihin, faithful. Kaya nga merong salitang pananampalataya, mga tunay na mananampalataya ang ibig ipakilala. Sino-sino po baga naman? Itong mga banal na tinutukoy ni Pablo na nasa Efeso. At bakit sila tinatawag na mga banal? Bakit? Paano sila naging banal? Unang Korinto 1:1, sa mga hentil din na naroon po naman sa bayan ng Korinto. Si Pablo na tinawag, eto po, tinawag, tandaan ninyo, ang mga anak ng Diyos tinatawag, hindi porke gusto ng tao na maging anak ng Diyos pupwede. Kaya nagkakamali ang maraming mga relihiyon na basta sumampalataya ka kay Kristo, ligtas ka na. Ang tanong po, ikaw ba'y tinawag? Katulad ng mga unang mga banal ng Diyos na pinatungkulan ni Apostol Pablo ng ating paksa? Uno-uno ng Korinto, balikan natin, si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. Kanino naman ang sulat na ito? 1-2, Korinto rin. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid baga, sa mga pinapagiging banal kay Kristo Jesus. Bakit po nagiging banal ang tao? Pinapagiging banal. Ginagawang banal. Hindi po pwede, halimbawa ako na si kapatid na Cirilo ninyo, gusto kong maging banal. Abay, papasok ako sa kung ano-anong iglesia. Basta sumasampalataya kay Kristo, binabanal na ako. Hindi po gayon. Tatawagin tayo. Kahahabagan, pipiliin mula sa karamihan ng mga tao, ilalagay po saan? Sa tinatawag na pinagtawagan. Ano ang pinaglagyan sa mga apostol at mga unang mga banal ng Diyos? Unang Korinto 12:28, at ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia. Ano po ang pangalan ng iglesia? Unang Tesalonica 2:14, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang Diyos, inilalagay niya ang kanyang tinatawag, ang kanyang hinihirang, ang kanyang binabanal kay Kristo sa loob po ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na pinagtawagan din naman kay Pablo at sa mga unang mga apostol at unang mga alagad
gayon din po sa mga iglesia na sa Efeso at sa mga nasa Korinto, ang wika ni Apostol Pablo na tinawag maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, maging si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwidbaga sa mga pinapagiging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Espesipiko. Hindi porke isang tao gustong maging bahagi ni Kristo pero hindi naman siya tinawag sa kalooban ng Diyos kamukha ng pagtawag kay Pablo at sa mga unang mga banal. Hindi kayo pwedeng banalin ng inyong mga pananampalataya. Basta ika na kay Kristo, basta ika sumasampalataya kay Kristo, kahit saan ka iglesia naroroon, ang pangalan daw hindi mahalaga. Huwag ninyong lolokohin ang inyong sarili. Mahirap sa atin ang sumipa sa matulis. Tinawag si Pablo, tinawag ang unang 12 apostol sa San Mateo 10:8, pinalapit niya ang 12, mga kapatid, inilagay niya sa iglesia, ang pangalan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit sa iglesia ng Diyos inilagay? Ito ang katawan ni Kristo, Colosos 1:18. At bakit sa iglesyang katawan ni Kristo, mga kapatid, inilalagay ang kinahahabaga ng Panginoon? 1:14 ng Colosos, kinaroroonan ng katubusan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga napakaliwanag, basahin ninyo, 20:28, Aklat ng Mga Gawa, the Church of God, He purchased with His own blood. Ang iglesia ng Diyos, binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Sino ba napako sa cross? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, iglesia ng Diyos, sino may-ari, sino ang nagbayad? Si Kristo Jesus. Kaya usisain ninyo ang mga iglesyang kinaroroonan ninyo. Baka kayo nasa iglesyang kinagisnan. Baka kayo nasa iglesia ni Kristo na tao, ang Kristo doon. Hindi kayo pwedeng bayaran ng dugo ng tao. Kaya yung mga iglesia ni Kristo na tao si Kristo at ang mga sugo nila ay mga sugong anghel, mga kapatid, hindi ko na uulit-ulitin pa. Tito 1:14, katha ng mga Hudyo, utos aral ng mga tao, sinsay sa katotohanan, at sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, mga kapatid, kayo na magbasa, ito'y mga utos at aral ng mga demonyo. Huwag kayong magagalit sa amin, no? Sa makatwid, napakaliwanag po. Ito, paksa natin, Efeso 4:3, para lamang sa mga tinawag, kinahabagan, sa mga tatawagin pa at kasalukuyang tinatawag kayo na aming mga kaibigan na nakikinig. Kung tatanggapin ninyo ang katotohanan ito, makakasama namin kayo. Makikipagkaisa rin kayo sa tali ng kapayapaan at sa iba't ibang mga nakakarinig sa iba't ibang bansa at mga bayan. Tayo po ay nasa internet na, nasa Facebook, nasa YouTube. Nagaganap na po sa atin yung sinasabi ng hula ni Propeta Daniel 12:4, sa huling kapanahunan, lalago ang karunungan, tatakbo ng paroot parito. At ito ang katuparan ng sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang 24:14 ng Mateo, ipangangaral ang evanghelyong ito. Hindi ang ebanghelyo ng kinagisnan. Yan ang mga utos aral ng mga tao, utos aral ng mga demonyo yan. Hindi ang mga aral o ebanghelyo ng mga protestante. Titiyakin ko na sa inyo, hindi maaari kailanman na ito ang ebanghelyong tinutukoy ng Panginoong Hesus na ipangangaral yung kanilang ebanghelyo. Hindi ang mga iglesia ng tao na ang pananampalataya si Kristo'y tao. Bakit? Yung mga iglesia na yan, milyon-milyon na ang mga membro niyan. At yan nasa buong mundo na. Bakit hindi pa nawawasak ang sanlibutan? San Mateo 24:14, ipangangaral ang evanghelyong ito ng kaharian. At kung magkagayon, darating ang biglang pagkawasak. Mag-isip-isip kayo, mga kapatid. At sa 1:3 ang wika,
pamande ni Apostol Pablo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoon nating Hesukristo. Ngayon, ano po ba naman ang banal na layunin ni Apostol Pablo na kanyang ibinabadya sa ating banal na paksang ito sa lahat ng mga tinawag at tatawagin pa ng Diyos? Makinig tayo mabuti, ha? Hindi po ito para sa lahat ng iglesia. Hindi po ito para sa lahat ng tao. Totoo yun, ang lahat ng tao nilalang ng Diyos, pero hindi ang lahat ng tao ay mga anak ng Diyos. Makinig tayong mabuti, mga kapatid at mga magulang. Pakinggan natin ang salita ng Espiritu Santo sa pamamagitan din po ng mga apostol na kamukha ni Apostol Pablo. Ito naman, sa mga iglesia na nasa Galatias, Kapitulo 5, versikulo 13, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Hindi po ito para sa lahat ng tao. Alam natin, lahat ng tao may kani-kanyang mga relihiyon. Kahit na sabihin ninyo, ang mga tao, komunista, ateista, walang Diyos, may relihiyon din yan. Alin ang relihiyon nila? Ay di yun ang relihiyon nila, ang pagiging komunista. Ay di ba napapakinggan ninyo sa mga aralin natin? Sa banal na kasulatan ng panahon ng Panginoong Hesukristo, merong mga pariseo, kamukha ni Pablo. Yang mga sabadista, yung wika nga ay nanggaling sa hanggang ngayon mga panatiko sa mga kautusan ni Moses. Sila yung mga pariseo, mga paimbabaw. Ang isang bagay lang na katotohanan sa kanila, meron silang pananampalataya, may pagkabuhay na maguli sa mga patay. At yung isang relihiyon na popular nung panahon ng Panginoong Hesukristo, ang mga Saduseo, walang pananampalataya na may pagkabuhay na maguli sa mga patay. Ang ibig lang ipakilala tulad sila sa mga komunista, mga walang Diyos. Hindi sila kumikilala na mayroong anghel, mga kapatid at mga magulang. Sa makatwid, ito po, ang sulat na ito, itong paksa natin na makikipagkaisa sa Diyos o sa tali ng Espiritu ng kapayapaan. Ito po'y para sa mga kapatid sa loob ng iglesia at tayo daw po ay tinawag saan? Sa tinatawag na kalayaan. Ang mga tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi mo mapipigil. Kaya nga po kaming mag-aanak sa pulpa ng aming kabataan, naranasan namin ng aming mga magulang na naglilingkod sa Diyos. Pagkatapos nga po, napasama sa iba't ibang mga iglesia. Una na nga dyan sa iglesia ng tao, mga kapatid, at nang gamitin ng Diyos ang aming magulang na ipahayag ang katotohanan, walang obispong tao na dapat umupo sa luklukan ng Panginoong Hesukristo, itiniwalag kami. At pinaratangan pang mga maninirang puri kami. Ang aming ama, mga kapatid, si Cirilo Gonzales Sr. at ang aming ina, si Amada Ramos Gonzales. Ilagay lang ninyo sa internet ang pangalan Cirilo Gonzales Sr. Makikita ninyo ang kasaysayan ng aming ama kung paanong siya'y pinag-usig. Pinaratangan ng mga paninirang mga puri, dinimanda sa hukuman ng mga tao, itiniwalag. At maging kami na kanyang mga anak, mga magulang, napasama rin kami ng mga nagsalit-saling mga obispo sa iglesia ng kung ano-ano, mga magulang at mga kapatid. Kapag nagsasalita kami ng katotohanan na si Kristo ang Panginoon Diyos, hindi tao, na siya lamang ang dapat nating pagsaligan, siya ang tali ng kapayapaan, itinitiwalag kami. Salamat sa Diyos, inalis kami sa pagkakatali dyan sa mga obispong mapangamkam, magnanakaw. Ang marami pa dyan ay mga nangre-rape ng mga membro, inaanakan ang kanilang mga membro. Ang ilan pa riyan, mga durugista, mga drug pusher. Meron pa nga dyan, pumatay ng bata, sinardinas. Inalis kami ng Diyos sa ganyang mga iglesia. Salamat sa Diyos, kami inilagay sa tali ng kapayapaan. Binigyan kami ng kalayaan. Kaya ngayon naipagsisigawan namin sa buong sanglibutan ang tunay na kaharian ng Diyos, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na hindi salapian, at ito ay marapat ipangaral, hindi sa pilitan. At ito ang iglesia na katawan ni Kristo, hindi
mga magulang nangangaral ng utos-aral ng mga tao, lalo na nga ng utos-aral ng mga demonyo. At sa Galacia 5:13 nga, tayo ang mga tinawag na binigyan ng kalayaan. Hindi tayo mapipigil ni naman, mga kapatid. At ang wika pa man din sa atin, mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid, sa ating mga kalayaan, ang tanong pa man din, meron bang makapaghihiwalay sa atin sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Ibig kong malaman natin, ang wika nga sa 5:13, sapagkat kayo mga kapatid tinawag sa kalayaan. Kuna nating halimbawa ang ilang mga kapatiran natin na ngayon po ay kabilang sa ilang mga kasama nating nakikinig ng mga banal na aralin natin Huwebes at Linggo. Maging sa ating mga propaganda sa internet, sa Facebook at saka sa YouTube. Kapatid na si Rilo, nung ako po, ang wika ng isang kapatiran natin nang ako po ay mangingibang bansa dahil napakahirap po dito sa Pilipinas ako po'y pupunta ng Canada sabi po ng obispo ay hindi na raw ako makapaglilingkod sa Diyos. Porke baga ang katawan lupa ko ay mapapapunta na ng Canada. Ang sabi ko sa kapatid na yon, ganyan din ang ginawa nila sa akin noong araw. Noong 1980, nang ako ay niloob ng Diyos na makarating sa Amerika, pinagsabihan din ako ng obispong yan. Mga kapatid, ng mga obispong yan, ng mga mangangaral na yan. O paano kapatid na junior, hindi ka na makapaglilingkod sa Diyos? Abay, kasamot-samot ko sa aking sarili gayon ba? Pag nawala na ba itong katawang lupang ito mapapahiwalay na ako sa Diyos? Pero ang sabi, huwag kang mag-aala-ala. Padadalan ka namin noong araw cassette tapes. Padadalan ka namin ng mga cassette. Babayaran mo lang kami, mga kapatid at mga magulang. Huwag mo lang kalilimutan ng ikapo. Huwag mo lang kalilimutan ng pang-anibersaryo. Huwag mo lamang kalilimutan ng abuloy. Tinamaan ng pinto ka ng kutakot-takot na kulog at kidlat. Punot dulo pala, negosyo, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, sawat tulong ng ating Panginoong Hesus, binuksan sa atin ng Diyos ang katotohanan ito. Ayun na isang kapatid na nasa Canada na ngayon, pati ang kanyang pamilya, salamat sa Diyos. Pinagkalooban ng magandang kapalaran, pinagsabihan ba naman ako na sinisingil po ako ng 300 pesos every month, padadalan daw kami ng mga CD-ROM, mga sermon nila. Paano yan kung halimbawa wala ka pang trabaho, wala ka pang ipadadala sa kanila? Hindi mo naman pwedeng pabayaan yung pamilya mo na nasa Pilipinas pa noon. Siyempre, charity begins at home. Sinabi ko sa kanya, kapatid, huwag kang mag-ala-ala. Padadalan ka namin ng mga aralin. Kung gusto mong umabuloy, mga kapatid, umabuloy ka. Kung ayaw mong umabuloy, huwag kang umabuloy. Napakaganda ng sinasabi ng katotohanan sa kanyang 13:16 ng Ebreo, to do good and to communicate, forget not, for to those sacrifices the Lord is well pleased unto you. Ang paggawa ng mabuti, una sa lahat, ibig mong maglingkod sa Diyos, yan ang mabuti. Ibig mong makinig. Ang paggawa ng mabuti. At ang pangangaral, communicate, pakikipag-ugnayan, ang ibig sabihin. Huwag nating kalilimutan, yun ang pinakahandog natin sa Panginoon. Laging itinuturo ng mga obispo na yan, 13:16 sa Tagalog, ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy, huwag ninyong kalilimutan. Hindi nila binabasa yung 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasiya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob. O hindi dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya yan ang ibig naming maunawaan na ituro sa inyo, na maunawaan ninyo. Ang paglilingkod sa Diyos, kahit na ikaw ay napalayo, kahit na ikaw ay nasa Saudi Arabia, na ikaw ay naroon sa Japan, sa China, sa Middle East, at kung saan-saang iba't ibang dako ng sanglibutan, malaya ka.
hindi ka mapapatigil sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, at walang makapagpuputol ng ugnayan ng isang tao sa Diyos. Totoo ba yan? Meron bang makapaghihiwalay sa isang tunay na tupa ng Diyos na kanyang tinawag para maglingkod sa Kanya, kahit na sila ay nangingibang bansa at mga bayan, at kahit na sila naroon sa mga bansa na ipinagbabawal ang Kristyanismo? Romanos 8:35, sino ang wika sa atin? Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, ang kahapisan, ang pag-uusig, ang kagutom, ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Ako'y naniniwalang lubos. Ang wika ng mga banal na kasulatan, Romanos 8:39, na kahit na ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ilang nilalang, kahit na yung mga obispong tao na yan, huwag kayong matakot sa kanila. Sasabihin nila, pag hiwalay ka sa pangangaral ng obispo, hiwalay ka sa Diyos. Mga demonyo kayo. Sabihin nyo sa kanila, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sinasabi ko ang katotohanan, 9:1, na kay Kristo Jesus, hindi ako nagsisinungaling, ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo. Kaya huwag kayong matatakot sa sino man tao, malaya tayo, malaya. Huwag tayong hihiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, meron po bagang tagubili naman ang Diyos kung halimbawa sa isang bansa o bayan ay may kapatiran na magkakalapit naman ang kani-kanilang mga bahay o mga tirahan? Ibig kong malaman natin ang pinaka-espiritu ng ating pag-aaral na ang tali ng kapayapaan nasa buong mundo. Kung nalalaman lamang natin kung saan naroon, kahit na tayo nasa komunistang China, kahit na tayo naroon sa komunistang Ruso, kahit na tayo nasa malalayang bansa, kahit na tayo nasa mga pinakamaliliit na mga bansa at mga bayan, kahit na nasa Pilipinas tayo, ang Diyos, ang tali ng kapayapaan, ang kanyang mga salita, nasa lahat ng mga dako, mga magulang at mga kapatid. Kailangan lamang malaman natin kung saan natin masusumpungan ito. O, hindi ba totoo yan? Meron talaga namang hindi maihihiwalay ng sino man ang, lalo na nga ang mga anak ng Diyos, ang mga tupa ng Diyos sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo, hindi tayo mahahadlangan. Anong sabi nga sa ating paksa? Ang tanong, kung halimbawa sa isang dako, magkakalapit naman ang mga bahay ng mga nabinyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano po ba naman ang ipinapayo sa atin ng Diyos? Basahin po natin ang pagpapatuloy natin ng ating mga pag-aaral. Halimbawa dito sa Los Angeles, kamukha namin ni kapatid na Prospero. O isang oras lang naman ang biyahe ni kapatid na Prospero at kapatid na Glenda para magkatipon-tipon kami dito. Ayan po ba'y naaalinsunod sa kalooban ng Diyos kung sa loob ng isang bansa at bayan may mga kapatid na magkakalapit ang kani-kanilang mga tahanan? Ano sinasabi ng mga banal na kasulatan tungkol dito? Basahin po natin. Ito po ang pagpapaliwanag mula sa Biblia. Sa 10:24 ng Ebreo, at tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyukan sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Alin ang mabubuting gawa? Huwag na ho nating wika nga kalilimutan, mga tinginan tayo. 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Kung hindi, mag-aaralan tayo sa isa't isa, lalo na nga kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Ayan po. Kung halimbawa sa isang bansa, sa isang bayan, meron namang magkakalapit, pwede namang magkatipon-tipon sa bahay. Talaga pong ipinag-uutos ng Diyos. Huwag nating kalilimutan, Ebreo 10:25, ang pagkakatipon, yung physical. Yung physical, yung materya, yung katawan natin, kailangan pagsama-samahin natin sa isang bahay-sambahan.
At alam natin, ang bahay-sambahan, hindi naman yung kailangan pa bang katedral? Kailangan pa bang materyales puertes? Kailangan pa bang maraming borloloy? Kailangan pa bang maraming mga pampaganda para pang-akit sa mga tao? Kailangan pa ba may krus sa ibabaw? Ang lahat po ng yan, hindi importante. Ang importante po, yung pagkakatipo natin. Kahit saan tayo dako naroon, kahit nasa gubat, kahit na nasa gitna ng dagat, kahit na tayo nasa mga syudad, kahit na tayo nasa mga bayan, nasa mga probinsya, sa mga syudad. Kung magkakatabi tayo, magkakatipon ang physical nating mga katawan. At tayo ang templo ng Diyos. Ang Diyos hindi tumitira sa mga templong ginawa ng kamay ng tao, kung hindi sa puso natin. Ang pagkakatipon, wag nating kalilimutan. Lalo na nga kung ating namamalas na malapit na ang araw. Mga katwid, mga kapatid, these are the options that the Lord God gave to us. Sa 4:3, pagsakita ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu, sa tali ng kapayapaan. Yung kung malalayo tayo sa isa't isa, ay magkaroon naman tayo ng Espiritu. Kamukha ng sinasabi sa Pilipos 2:5 hanggang 10, magkaroon tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Magkaisa-isa tayo ng pag-iisip. Na kung liliwanagin, magkaisa-isa tayo saan? Sa Espiritu, sa Diyos, sa Kanyang mga salita, sa tali ng kapayapaan. Yung ibang mga kapatid, porque, malayo ako sa kapilya, malayo ako sa katedral, hindi na ako maglilingkod, hindi na ako sasamba. Hindi po ganyan. Hindi po kayo tunay na mga anak ng Diyos. Kaya yung maraming nagsasabi naman, hindi naman importante ang tinatawag na pangalan ng iglesia, bakit pa ipinasulat ng Diyos? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Paano nga kapatid na Cirilo? Kung wala nga po sa lugar namin, halimbawa sa Saudi Arabia, walang bahay-sambahan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi nga materyang simbahan ang Iglesia ng Diyos. Espiritu. Espiritual. Tayo ang katawan ni Kristo. Tayo mismo magtitipon-tipon. Tayo mismo kung magkakalapit, magkakasama, malapit naman puntahan, magkakaisa tayo sa ating sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, sa makatidbaga sa Espiritu. Pagkakaisa-isahin natin ang ating mga sarili sa tali ng kapayapaan. Ano po ang nais ng Panginoon Diyos? Na maghari sa ating mga pagkakatipon, kung tayo naman nagkakatipon na, na maging sa mga pagsasama-sama nating magkakapatid, wag nating kalilimutan. Halimbawa, dito sa Los Angeles, nagkakasama-sama kami dito ni nakapatid na Prospero. Bagaman 1 oras mahigit ang kanilang biyahe papunta rito sa isang bahay dampana na itinayo ng Diyos dito sa pagkasangkapan sa inyong mga hamak na mga lingkod. Kahit na iilan lamang kami. Ano ang ibig ng Diyos? 14:26. Ano nga ito mga kapatid? 14:26 ng unang Korinto. Ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo may isang awit, may isang aral, may isang pahayag. Kaya kami merong isang pahayag, meron kaming isang pamamaraan ng pangangaral na naiintindihan ng lahat. Ay, yung mga Trinitarian tsaka yung mga iba't ibang protestante, kayo ba kapatid na Cirilo, sasalita ba kayo ng mga wika? Ay nakikita namin yung mga protestante, yung pastor nila, kung ano-ano mga salita, yun mga wika. Mga magulang at mga kapatid. Minsan sinabi ni Apostol Pablo, ano nga kung kayo nagkakatipon, at ang ilan sa inyo umuungol, nagsasalita ng iba't ibang wika, at kung may magdaraan, hindi kayo maintindihan, di ba sasabihin nila sa inyo, mga nauulol kayo? Ano ba ang kalooban ng Diyos? 14:26 unang Korinto, uulitin ko po. Ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo nang nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral. Ayan, isang awitin, isang aral. Ang ibig sabihin ng isang awitin, isang awit, kakantahin sabay-sabay. At pagkatapos sa isang awit, another isang awit. Ibig sabihin, hindi iba-ibang tono, mga kapatid. May isang aral. Ayan.
isang pahayag, may wika, may salita, Tagalog. Tagalog tayo. Mga Pilipino tayo, charity begins at home. Kaya makita nyo si kapatid na Cirilio at si kapatid na Prospero ninyo kung nangangaral, Tagalog. Bakit? Tagalog tayo. Pabayaan natin yung mga Amerikano, pabayaan natin mga Incheck, mga Hapon. At nagpapasalamat ako, maging sa Malaysia, meron tayong mga tagapakinig doon na nagugustuhan ng pangangaral natin. Hindi ko maintindihan kung paano nila naiintindihan ng Tagalog sa Malaysia. Marahil ako, kapareho tayo ng kanilang ng kanilang lengguwahe, at ngayon po sa computer merong mga interpreter software. Marahil sila'y gumagamit ng interpreter, ini-interpret ng software sa computer ang Tagalog natin para maintindihan nila. Hanggang ngayon sila'y nakikinig. Salamat sa Panginoon Diyos. May isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Bakit po? 14:33, sapagkat ang Diyos hindi Diyos ng kaguluhan, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Amen. Napakaganda ng ating pag-aaral, mga kapatid. Kaya nga wag sabihin ng isang kapatid sa iglesia o ng isang tupa ng Diyos, kapatid na Cirilo, hindi na po ako makasamba. Wala na po ako sa Maynila. Wala na po ako sa kung saan naroon yung dati naming lokal. Narito na po ako sa Saudi. Narito na po kami sa China. Narito na po kami sa Russia. Narito na po kami sa Amerika. Narito na po kami sa Canada. Huwag ninyong bigyang kadahilanan ang laman, ang wika ng mga banal na kasulatan. Kaya nga ibinangon ang paksang ito, 4:3, pagsakitan ninyong makipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Kahit na hindi tayo nagkikita-kita, kahit na malalayo ang katawan natin, ang Panginoong Diyos ang sumasa ating lahat. Magkaisa-isa lamang tayo sa Espiritu, sa puso, at sa ating mga kaluluwa. Sapagkat sa katotohanan, iibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, at ng buong kaluluwa natin. Yan ang pakikipagkaisa. Mga kapatid, kaya nga huling-huling tanong, ano po ang isang napakaganda, banal na aral na ibig maitatak ng Diyos sa puso ng bawat taong kanyang tinatawag at tatawagin pa sa mga araw na darating? Mateo 24:37. At kung paano ang mga araw ni Nunong Noah, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Nunong Noah. 24:39 ng Mateo rin. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagunaw at sila'y tinangay na lahat. Gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Mga kapatid at mga magulang, malapit na po ang ikalawang pagparito ng Panginoon. Tayo po, mga kapatid, ay gumising na sa pagkakatulog. Ang lahat ng nakikita natin sa huling araw na ito, ang paghihirap ng kabuhayan, ang korupsyon ng lahat ng mga nasa at matataas na katungkulan, ang lahat ng mga maling mga aral ng mga tao at mga demonyong itinuturo ng halos lahat ng mga reliyon sa balat ng lupa. Gayon din ang panahon ni Nunong Noah, ang kasiyahan, ang pagkain, ang aliw, ang kaligayahan ng mga tao, ang pagpapakalunong sa lahat ng luho. Gayon din ang panahon ni Nunong Noah. At ang wika sa Daniel 9:26, ang wakas ng sanglibutan sa pamamagitan ng tubig, ng baha. Mga kapatid, mga digmaan, pagkasira ay ipinasya na. Daniel 9:26. At hindi na, wika nga, na hindi paramihan ang pagliligtas katulad ng ginawa sa pagliligtas kay Nunong Noah. Ayon sa mga banal na kasulatan, alam natin, 8 kaluluwa lamang ang iniligtas. Totoo ba yan? Unang Pedro 3:20, na ng unang panahon, mga swail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Nunong Noah, samantalang inihahanda ang daong
na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid baga, 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ano po ang ipinapayo ng Diyos sa lahat ng mga tao sa huling araw na ito? Pagkatapos na ituro sa atin ang pagliligtas, hindi paramihan. Mga kapatid, Efeso 5:11, huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman. Yan, masasamang relihiyon. Kundi bagkos inyong sawatain. Kaya nga sinasabi niya, 5:14 ng Efeso, gumising kang natutulog, magbangon ka sa gitna ng mga patay, liliwanagan ka niya. At sa 5:15 ng Efeso rin, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, wag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. 5:16 ng Efeso, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Sa atin ang mga tinawag na nabautismohan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kahit saang lupalop ng sanglibutan tayo naroroon, makipagkaisa tayo sa tali ng Espiritu, sa makatidbaga sa ating Diyos, sa pamamagitan po ng pakikinig sa Kanyang mga banal at mga dalisay na aral. At ang ibig ipakilala, mga kapatid, unang Tesalonica 2:14, ang nais ng Diyos, huwag nating kalilimutan sa loob ng iglesia, sapagkat kayo mga kapatid, nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Amen. Makikipagkaisa na lamang tayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagtulad natin sa mga kabanalan ng mga unang banal sa iglesia ng Diyos na nasa Judea. Tutularan na lamang natin ang mga unang mga tinawag ng Diyos. Sa makatwid po baga, ang iglesia ng Diyos na naroon sa Judea, itinayo niya anyo 32, pawang kay Kristo Jesus. Ito ang ibig ng Diyos na gagampanan natin. Walang makakahadlang sa atin, walang makakapigil, walang makapagpapalayo sa atin sa pagkakatipo natin, kahit hindi sa laman, pagkakatipong espiritual ang ating puso, ating isipan, ating kaluluwa, magkaisa tayo lagi sa ating Panginoong Jesucristo. Ito nawa ang ibasbas, ito nawa ang ibendisyon sa atin ng Diyos. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng Kanyang banal na Espiritu. Tunawa ang Kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa darating na linggo, kung tayo po ay binubuhay pa. Amen.